Susunod na ang Tele Tabloid. Good news mga kaabante, dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Tutukan natin ng mabilis ang ulo ng mga balita dito sa Teletabloid. Bulkang Mayon at Canlaon nagbabantang pumutok. LTO nanindigan sa ipinataw na reckless driving sa anak ni James Dikin. Police General inireklamo sa pagbalandra ng mamahaling sapatos. Top 20 examinees sa 2025 bar exam. Ipinakilala na 3 UST graduates ang nagpasiklab. Sa balitang abroad, interes ng Amerika sa Greenland inalmahan ng ilang mga lider. Sa balitang showbiz, Maymay Entrata highlight ang lumaki umanong bubay sa larawan. Magandang araw Pilipinas! Ako ang inyong kaabante Jigo Postolero para sa Teletabloid. Ako naman ang inyong kaabante, Aimee Sebastian. Samahan niyo kami para tutukan ang mga umaabanteng balita dito sa Teletabloid. Diretso na tayo agad sa mga detalye. Naghayag ng pagkabahala si Senator Win Gatchalian sa magiging epekto na ginawa ng US sa Venezuela. Bagamat wala aniyang direktang epekto sa Pilipinas ang nangyayari ngayon sa Venezuela dahil sa zero trade relations nito sa nasabing bansa. Aniya, may epekto na hakbang ng US dahil maaari itong gayahin ng iba pang makapangyarihang bansa gaya ng China, Russia at India. Wala ring aniyang kasiguraduhan pagdating sa geopolitical na aspekto ginawa sa Venezuela. Pagdating naman sa supply ng langis, walang nakikitang epekto si Gatchalian sa Pilipinas dahil hindi naman aniya nagbebenta ang Venezuela ng oil reserve nito sa pandaigdigang pamilihan. Ayaw magkomento ng Malacanang sa naging aksyon ng Estados Unidos sa pag-aresto kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Ayon kay Palace President Officer Attorney Claire Castro, walang pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginawang pag-aresto kay Maduro. Bagkos ay pinaubaya sa Department of Foreign Affairs o DFA ang usapin. Ang Amerika ay mahigpit na kaalyado ng Pilipinas kaya nag-iingat ang gobyerno na magbigay ng posisyon sa ginawang pag-aresto kay Maduro. Ilang mga progresibong mambabatas ang umalma at nag-ingay sa ginawa ng Amerika na anila ay labag sa international laws. Ang ibang world leaders ay nagpahayag ng pagkondena at nabahala sa naging aksyon ng Amerika. At sa iba pang mga maabanteng balita, hindi na kailangang hintayin ang nakabingbing desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na inihain naman ng Kamara na impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ito naman ang itiniyak ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon matapos magpakita ng intensyon ng ilang grupo na muling magsampa o nagsampa ng impeachment case laban sa Vice Presidente.
Sabi pa ni Ridon, sa sandaling mag-lapse ngayong February 6 ang 1-year ban ng pagsasampa ng kasong impeachment ay maaari na muli ang kahit na sino ang maghain ng panibagong impeachment complaint. Sa kaso naman ni VP Sara Duterte, sinabi ni Ridon na depende sa magiging desisyon ng liderato ng Kamara kung ano ang susunod na magiging hakbang ukol dito. Pero sa ngayon, tiniyak ni Ridon na maaari nang magsampa muli ng kasong impeachment laban kay VP Sara paglipas ng February 6, 2026. Isang taon ang nakalipas mula nang i-dismiss ang 3 impeachment complaint archive ng Senado. Ang kaso noong February 5, 2025. Senator Amy nawawala na raw ng pag-asa na makakasuhan pa si Romualdez sa flood control scandal. Umaabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Kwenestyon ni Senator Amy Marcos ang tila pilit anyang pag-etsapuera kay dating House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon at sa mga sinasampahan ng kaso kaugnay ng flood control scandal. Ayon sa presidential sister, nawawalan na siya ng pag-asa na makasuhan at mapanagot ang kanyang pinsan na itinuring niyang mastermind sa anomalya sa flood control projects. Tanging si dating Congressman Zaldico Anya ang nakakasuhan at inimbestigahan. Ipinagtataka rin ng senadora kung nasaan ngayon ang dating speaker. Kaya nawawalan na daw siya ng pag-asa na mapanagot ang Anyay mastermind. Katakot-takot na listahan na at testimonya na. Wala pa rin. Pag tinanong, sinasabi si speaker daw, si Bonjing. Nako, sabi si speaker daw, hindi daw guilty. Pagkatapos, hindi binabanggit. Walang binabanggit. Si Salvi ko lang. Parating hindi binabanggit yung mga taga-palasyo kahit lumilitaw ang pangalan nila paulit-ulit sa iba't ibang testimonya. Tapos sasabihin pa, hindi lang sa hindi binabanggit at iniiwasan, pinagtatanggol pa. No evidence directly linking the speaker. Ano ba? Bakit kung ano-anong testimonya, binibigyan ninyo ng saysay? Pero yung pag umakyat, pag tumaas, wala kayong sinasabi, deadma, lahat irrelevant, lahat hearsay. Talagang wala na tayong pag-asa na makukulong yung talagang nag-mastermind at nag-umpisa nito. Ang bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos. Ako, si Dexter Ganibe, Abante. Maraming salamat ka Abante Dexter Ganibe. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga umaabanteng balita. Sa pagpirma ng 2026 General Appropriations Act o GAA, tiniyak naman ng Kongreso na magiging masusing pagbabantay sa magastos na pamahalaan dito. Ang House Public Accounts Committee na nangangasiwa sa paggasta ng pamahalaan ay may kipagtulungan sa iba't ibang ahensya para masigurong maayos ang implementasyon ng proyekto at programa. Mahigpit nilang pagbabantayan ang procurement o pagbili ng mga proyekto sa bawat yugto at igigiit sa DPWH na i-live stream ang lahat ng procurement activities sa pambansa, rehiyon at distrito. Kasama rito ang pagpapatupad ng mga programa ng DepEd at Department of Agriculture sa pagtatayo ng paaralan at farm-to-market roads at pagtitiyak na ang mga blacklist na kontratista ng DPWH ay hindi na makakasali. May kipagtulungan rin sa komite ang DOH, DSWD at iba pang social service agencies upang maiwasan ang politika sa paghahatid ng ayuda. Tatawag din sila sa DBM, DICT at GPPB para mas mapaayos ang online procurement at mabawasan naman ang interbensyon ng tauhan. Kasama rin ang civil society at people's organization upang mas mapalakas ang pakikilahok ng publiko sa pagbabantay sa 2026 pambansang budget. Unprogrammed appropriations sa 2026 sa GAA, tuloy ang petisyon. Umaabante sa balita si Abante reporter Mavic Trinidad. Mavic?
Yes, maghahain na bukas sa January 8 sa ganap na 10:30 na umaga sina Caloocan Representative Edgar Erice at mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ng isang petisyon sa Korte Suprema na humihiling na ideklarang labag sa konstitusyon ng Unprogrammed Appropriations sa General Appropriations Act o GAA para sa taong pananalapi 2026. Kinokwestiyon sa petisyon ang pagsasama ng unprogrammed appropriations sa pambansang budget para sa 2026 dahil umano sa paglabag nito sa mga probisyong konstitusyonal ukol sa pampublikong pananalapi, pananagutan sa budget at kapangyarihan ng Kongreso sa paggasta ng pondo ng bayan. Ayon sa mga mambabatas, pinahihina ng mga probisyong ito ang transparency, disiplina sa pananalapi at ang mga pananggalang ng konstitusyon laban sa maluwag at walang malinaw na pagkukunan ng pondong paggastos. Ako si Mavic Trinidad. Abante! Maraming salamat Kaabante Mavic Trinidad. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga umaabanteng balita. Mariing kinontra ni ACT Teachers Party List Representative Congressman Antonio Tino ang pagvito ni Pangulong Bongbong Marcos sa halos kalahati ng Unprogrammed Appropriations sa 2026 budget. Aniya ay marami sa mga state universities ang maapektuhan dahil sa lumulobong populasyon. Partikular ang mga profesor, mangangailangan ang mga paaralan ng karagdagang personnels upang sabayan ang pagtaas ng enrollment numbers rito. Sa panayam ng programang Inbox sa Abante, nagkaroon ito ng problema lalo na't hindi nabibigyan ng sapat na budget ang mga ito upang maging regular na empleyado. Tungayan natin ang payag rito ni Congressman Antonio Tino. Tanggal nung pondo na tinutukoy natin ay lalong tatagal ang problemang ito, unfair para sa mga teachers natin sa state universities and colleges na mananatili silang job order or contract of service na mas mababa ang kinikita. Yan po ang tinig ni ACT Teachers Party List Representative Congressman Antonio Tino sa panayam ng Abante. ICI kinontra ang pahayag ni Senator Amy na bubuwagin na ang komisyon sa susunod na buwan. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. Amy, sumagot ang Independent Commission for ICI sa inilabas na pahayag ni Senator Amy Marcos na nakatanggap umano siya ng gina ang ICI sa unang araw ng February ngayong taon. Kasunod ito ng pagbitiw sa pwesto ng dalawang commissioner noong nakaraang taon kung saan ICI Chairman Andres Reyes Jr. na lamang ang miyembro nito. December 15, 2025, kumalat si dating Commissioner Babe Singson habang sumunod si dating Commissioner Rosana Fajardo noong December 31, 2025. Ayon kay ICI Executive Director at Spokesperson Attorney Brian Osaka, wala silang natanggap na impormasyon o abiso mula sa Malacanang. Anya, tatanggapin at re-respetuhin nila kung ano man ang magiging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na siya ang bumuo sa ICI para imbestigahan ang mga anomalyang flood control project sa pamahalaan. Matatandaan muna na rin umalis sa ICI si dating Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Galong noong September 26, 2025 kung saan pumalit sa kanya si retired Philippine National Police or PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Maraming salamat sa ating kaabante Ryan Reloban. Samantala, nanindigan ang Land Transportation Office o LTO na tama ang ipinataw na reckless driving sa anak ng vlogger na si James Dikin. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilaw nitong Miyerkules, batay sa kuha ng CCTV, tumawid sa double solid lane ang anak ni Dikin na nagdulot ng traffic sa Skyway noong Disyembre 18. Kasunod nito ang post ni Dikin tungkol sa umano'y inflated ticket na natanggap ng anak ng tumawid sa double solid lane matapos umanong huling napagtanto na kailangan niyang lumabas ng exit. Ayon pa kay Lacanilaw, napag-alaman din sa investigasyon na hindi rehistrado ang sasakyan at walang maipakitang kaukulang dokumento. Isa rin ani niyang consideration sa reckless driving.
Binigyan din aniya ng 5 araw ang anak ng vlogger para i-contest ang ticket. Ngunit hindi niya ito ginawa. Hinaina na ng sabpina ang anak ni Dikin upang ipaliwanag kung bakit hindi makukonsiderang reckless driving ang paglabag. Pinagpapaliwanag din ang dealer ng sasakyan kung bakit inilabas ang kotse para magamit sa kalsada nang walang kaukulang dokumento. At sa iba pang mga umaabanteng balita, isang Police Brigadier General ang nahaharap sa reklamong administratibo dahil sa umano'y less grave neglect of duty at conduct of unbecoming of a police officer na isinampa ng NAPOLCOM. Tinukoy ni NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Vicente Calinisan sa isang pahayag na ang reklamo laban kay Police Brigadier General Jezebel Imelda Medina ay nag-ugat sa 2 insidente. Kabilang dito ang umano'y sadyang hindi pagsusumite ng kinakailangang psychiatric and psychological examination o PPE report ng isang pulis sa Quezon City na inakusahan ng seditious vlogging. Gayon din ang umano'y pagpapakita ni Medina sa publiko ng marangyang sapatos na nagkakahalaga ng 70,599 pesos habang suot ang uniforme ng Philippine National Police. Binigyan diin naman ni Calinisan na mahalaga ang integridad, disiplina at pagsunod sa batas sa hanay ng kapulisan at iginiit na hindi hadlang ang ranggo sa pananagutan. Bahagyang bumaba sa 4.4% ang unemployment rate, katumbas ng humigit kumulang 2.2 milyong Pilipino na walang trabaho. Mas mababa ito kumpara sa 5.0% na naitala noong Oktubre 2025. Base ito sa ulat na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA. Samantala, ang employment rate noong Nobyembre 2025 ay tinatayang nasa 95.6%. Bagamat mas mababa ito kaysa sa 96.8% noong November 2024, mas mataas naman ito kumpara sa 95% noong Oktubre 2025. Patuloy namang sinusubaybayan ng PSA ang kalagayan ng labor market upang matukoy ang mga hamon at pagkakataon sa sektor ng paggawa. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Maganda umano ang pagkakagawa sa EDSA Rehabilitation sa ngayon ayon sa tagapangulo ng Automobile Association Philippines na si Augustus Joe Ferreria. Sa panayam ng programang Abante sa Tanghali, aminado siyang sila mismo ay hindi sang-ayon sa panukalang rehabilitasyon nito. Ito ay dahil sa naunang plano na tatagal umano ito ng 2 taon at walang alternatibong ruta para rito. Saad niya, mahalagang kalsada ang EDSA at kung ito ay mawawala ay malaking epekto ito sa lahat. Tungayan natin ang payag ni Ferreria rito. Ko sa kanila, puso ng kalsada ang EDSA, pag pinatay mo yan, ay nakakagulo tayo rito. Nakinig naman so kabutihang palad. Nakinig ang gobyerno. At saka yung 2 taon naging 8 buwan o 7 buwan na sinasabi nila. Kasi alam mo yan, Yan po ang tinig ni Automobile Association Philippines Augustus Ferreria sa panayam ng Abante. Kinilala na ng publiko ang top 20 examinees sa 2025 bar exam na inilabas ng Korte Suprema ng Pilipinas ngayong araw. Tampok sa nasabing lineup ang ilang mag-aaral mula sa mga prestihiyosong pamantasan. Nanguna nga rito si Jen Roniel Ray Timola Sanchez mula sa University of the Philippines na taglay ang 92.70 na marka. Halos dikit lamang sa kanya si Espiniel Albert Alawigan de Claro mula sa University of Santo Tomas sa Manila na nagmarka ng 92.46%. Sa kabuuan ay 5,594 examinees ang pumasa sa 3 araw na exam kung saan 11,425 ang inisyal na sumubok dito.
Susunod, DOH hinihimok ang pag-iingat kontra superflu. Abangan yan sa pagbabalik ng Teletabloid. Isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong Radio, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Sa bawat panata, sa bawat hakbang, sa bawat panalangin, tumutok at makiisa sa Abante News Trastasyon 2026 Special Coverage. Komprehensibo at tuloy-tuloy na pagbabalita mula Quirino Grandstand hanggang sa muling pagpasok sa Quiapo Church. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Hawak na ngayon ng Cabuyao City Police Station sa Laguna ang suspect sa pagpaslang sa isang babae na inilagay sa storage box at iniwan sa Basud, Camarines Norte noong Enero 2. Nabatid na isinuko ang suspect ng kanyang kapatid sa Barangay Poblacion Bisas sa Rosario, Batangas dakong alas 12 ng hating gabi kanina. Matapos na lumabas sa balita ang krimen, nagtago siya sa iba't ibang sulok ng Maynila hanggang tuluyan na siyang nakumbinse ng kanyang pamilya na magpunta sa Rosario, Batangas. Ayon sa tatay ng suspect, self-defense lang ang nangyari. Umuwi umanong lasing ang kanyang anak nang tangkain siyang saksakin ng basag na bote ng 38 anyos na biktima. Dito na umano niya naitulak ang babae na posibleng nabagok. Nataranta umano ang suspect kaya sinilid niya sa plastic storage box ang bangkay ng biktima. Dagdag ng tatay ng suspect, selos ang posibleng motibo sa krimen. Nakatakdang sumailalim sa inquest proceedings ang suspect ngayong araw. Mahaharap ang suspect sa kasong pamamaslang. Walang nakikitang banta sa seguridad ng Philippine National Police o PNP bago ang traslasyon ng Jesus Nazareno sa Maynila. Subalit ayon naman kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., tuloy ang kanilang monitoring kahit sa social media upang maberipika ang mga lulutang na kaugnay na impormasyon. Pinaalalanan din ni Nartates ang publiko na mahigpit na sumunod sa mga patakaran sa kaligtasan habang papalapit ang traslasyon 2026. Pinapayuhan din ng PNP ang mga deboto na iwasang magdala ng mga ipinagbabawal na bagay gaya ng mga baril, paputok, pyrotechnics, mga lalagyang salamin para sa tubig, hoodies, caps o sombrero, mga bag, gadgets at alahas. Huwag na rin umanong magsama ng mga sanggol, bata o senior citizens, gayon din ang mga may karamdaman at buntis. Hinihikayat din ang mga kalahok na magsuot ng komportableng kasuotan, manatiling hydrated, magdala ng transparent na bag, magbaon ng merienda at tubig, alamin ang ruta ng prosesyon at manatiling malapit sa kanilang grupo. Bilang bahagi ng mga hakbang sa seguridad, magpapatupad naman ang PNP ng gun ban mula Enero 8 hanggang Agis, habang ang pamahalaang lungsod ng Maynila naman ay magpapatupad ng liquor ban sa loob ng 500 meters mula sa Quiapo Church sa January 9. Hindi sinang-ayunan ng ilang mga bansa ang pagpapahayag ni US President Donald Trump ng interes na makuha ang Greenland sa pamamagitan ng puwersang militar. Saad ni US President Trump, kailangan ng Estados Unidos ang Greenland
para sa niya security reasons. Dahil dito ay naglabas ng joint statement ang mga pinuno ng United Kingdom, France, Germany, Italy, Poland, Spain at ng Denmark. Saad nila rito, Denmark at Greenland lamang ang may karapatang magdesisyon sa mga issue ng kanilang relasyon. Babala ni Danish Prime Minister Mette Frederiksen ang anumang ataking isasagawa sa Amerika sa Greenland ay mangangahulugan ng pagtatapos ng NATO. Ang NATO o ang North Atlantic Treaty Organization ay samahan ng mga bansa sa Europa at North America. Layunin nitong protektahan ang seguridad ng mga bansa sa politikal at militar na pamamaraan. Agaw pansin sa netizens ang malaking improvement umano ng beauty ni Maymay Entrata sa isang video at larawan. Pero bukod rito ay napuna rin online ang hinaharap nito na tila lumaki raw kumpara noon. Dito ay naikumpara ito ng netizens sa ilang larawan ni Maymay na taglay umano ang pagiging flat-chested. Binalikan rin ng mga ito ang kwento ni Maymay noon kung saan sinabi niyang niregaluhan ito ni Catherine Bernardo ng push-up bra dahil sa liit ng kanyang hinaharap. Dahil dito ay kaliwat kanan ang issue na nagpalaki si Maymay umano ng nasabing bahagi ng katawan. Wala namang komento rito ang actress upang kumpirmahin ang naturang issue. Para naman sa ating sports balita, Tony Boy Liao nilinaw na hindi pinapayagan ng PVL ang Petrogas NLEX merger. Umabante sa balitang yan si Abante reporter Zeus Valdez. Nilinaw ni Premier Volleyball League Chairman Tony Boy Liao na hindi pa hihintulutan ng liga ang anumang planong pagsasanib o merger sa pagitan ng Petrogas Angels at NX-led Chameleons. Sa eksklusibong panayam ng Fast Break, sinabi ni Liao, malinaw sa patakaran ng PBL na hindi pinapayagan ng team mergers at kung may balak ang dalawang kupunan na magsanib, kinakailangan munang tumigil sa operasyon na ang isa sa kanila. Ipinaliwanag din ito na ang pahayag ay alinsunod sa naging posisyon ng Pangulo ng Liga na si Ricky Palou na unang nagsabing hindi maring magpatuloy ang parehong prangkisa sakaling itulak ang pagsasanib. Dagdag pa nito, sakaling may isang kupunan na mag-disband, otomatikong papasok sa free agency ang lahat ng manlalaro nito at maaari silang kunin ng alinmang kupunan sa liga. Aniya ang ganitong sitwasyon ay kahalintulad na nangyari sa Cherry Tigo crossovers kung saan naging free agents ang mga manlalaro matapos tuluyang tumigil ang operasyon ng nasabing prangkisa at mag-expire ang kanilang mga kontrata. Ang paglilinaw ni Liao ay dumating sa gitna ng patuloy na espekulasyon hinggil sa mga posibleng pagbabago sa roster at its struktura ng ilang kupunan habang papalapit ang susunod na season ng PBL. Ako si Zeus Valdez, Abante. Susunod, kelot natagpo ang walang buhay sa isang palayan sa Cotabato. Tutok lang sa pagbabalik ng Teletabloid. Sa bawat paggising, may panibagong hamon. At sa bawat hamon, may mga boses na handang lumaban. Abante sa balita, abante sa aksyon, abante sa serbisyo publiko. Raya Kapulong at Francis Folve. Abante sa umaga, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lang sa Abante. Umanap sa Billionaire News Channel. Billionaire News Channel. Wala na po akong contact sa kanya. Pinakarga lang sa VIP car namin pero alam namin pera yun. What happens to that 60 billion? Where is that supposed to go? Ano bang ginagawa ng Ombudsman before? Aprobado na ang proposed national budget for 2026. Do you think it's going to happen during this administration or for next? Mapipiya agabi na imbag na rabii, Maya Pabengi. Simulan na natin ang agenda.
isang alagad ng sining sa Lebanon ang lumikha ng mga obra mula sa mga debris na iniwan ng mga gera. Ayon sa Lebanese artist na si Charles Joseph Nassar, malaking hamon ang paghukay ng isang espesyal na tunnel na bahagi ng Shazaya Museum. Sa tunnel nakadisplay ang kanyang mga likha para mapanatili ang tamang temperatura. Umabot ng 30 hanggang 40 taon bago mabuo ni Nassar ang koleksyon ng kanyang mga obra. Namangha naman ang mga bisita sa mga obra na sumisimbolo umano sa mga pasakit ng mga mamamayang Lebanese. Pero sa pamamagitan naman ng malikhaing mga obra ni Nassar, napapalitan ng pag-asa ang mapait nilang karanasan. Balik sa mga balita, super flu hindi dapat na ikaalarma ayon kay DOH Secretary Herbosa. Umaabante sa balita si Abante reporter Eileen Taliping. Pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko sa super flu na natukoy kamakailan sa bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa, walang dapat na ipag-alala sa super flu sa kabila ng patuloy na pagmomonitor sa paglitaw ng bagong flu variant. Ayon sa opisyal, nakarecover na ang 17 kaso ng super flu na natukoy noong Hulyo dahil madali itong gumaling maliban na lamang kung mayroong malalang kondisyon sa kalusugan at may edad na. Inirekomenda ng kalihim ang paggamit ng flu vaccine, lalo na kung bibiyahe sa mga malalamig na lugar upang mayroong proteksyon ang katawan. Kung bibisitaan niya sa mga malalamig na lugar tulad ng United Kingdom o kaya ay North America, magpaturok ng flu vaccine upang makaiwas sa super flu. Batay sa ulat, ang super flu ay variant ng H3N2 virus na halos kahalintulad ng influenza A at kumakalat sa ilang mga bansa sa mga nakalipas na buwan. Ako si Eileen Taliping. Abante! Kelot natagpuang walang buhay sa isang palayan sa Cotabato. Mabante sa balitang yan si Abante reporter June Mendoza. Isang malamig na bangkay na nang matagpuan ng mga otoridad ang isang 38 taong gulang na lalaki sa gitna ng palayan sa bayan ng President Roxas sa lalawigan ng Cotabato hapon noong Lunes. Sa spot report nitong Martes, kinilala ng kapulisan ang biktima na si Aldren Aquino Lopez, isang duck farmer at residente ng naturang barangay. Huli umanong nakitang buhay ang biktima noong Linggo matapos magpaalam na titignan nito ang kanyang mga alagang itik. Sa investigasyon, natagpuan ang biktima na nakadapa at nakalublob ang ulo sa putikan ng palayan. Wala naman nakikitang foul play ang mga otoridad sa sinapit ng biktima at pinaniniwalang inatake ito ng cardiopulmonary arrest at nakaranas ng epileptic seizure. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa naturang insidente. Ito si Jun Mendoza, Abante! Sakam ang jam-packed at ala final destination na pangyayari sa mga pasahero ng MRT-3. Makikita sa kuhang video ang pagsiksikan at pag-uunahan ng mga pasahero sa platform ng MRT-3 Cubao Station southbound nitong Lunes. Agad naman naglabas ng pahayag ang Department of Transportation o DOTR sa naranasang overcrowding ng mga pasahero. Ayon sa kanila, pinaigting ang kanilang himpilan ang pagbabantay upang masiguro ang kaligtasan at mapabuti ang crowd management, lalo na tuwing rush hour. Dagdag pa rito, nakipag-ugnayan na si Transportation Secretary Giovanni Lopez kay MRT3 General Manager Michael Kapati upang hindi na maulit ang ganitong uri ng insidente.
Samantala, silipin muna natin ang lagay ng trapiko mula sa MMDA Metro Base. Makakausap natin si Chris Almerol. Chris? Yes sir, magandang hapon at narito ang lagay na ating mga pangunahing lansangan sa mga oras na ito. Silipin po natin itong kahabaan ng EDSA kung saan ay mga areas po na may medyo mabigat ang daloy ng mga sasakyan. Simula po rito sa after EDSA Ross Boulevard Extension patungo rito sa may Cuneta Avenue ay may kabigatan po, moderate to heavy ang daloy ng mga sakyan dyan. Subalit paglagpas naman po niyan ay light to moderate traffic fine patungo ng EDSA TAF intersection. Ganon din po dito sa may area ng Malibay, patungo naman dito sa may Magallanes ay nananatiling maluwag hanggang sa mga oras na ito. At pagsapit naman po dito sa may Arnaiz Avenue ay may bahagyang pagbagal po before approaching ng intersection, yung service road natin ay may bahagyang pila po ng mga sakyan dyan. Ganon din po rito sa may EDSA McKinley. Paglagpas naman po niya, light traffic fine patungong Buendia at magsisimula lamang ng pagbagal muli yung approach naman ng EDSA Buendia intersection patungo dyan sa may Kalayaan. After Kalayaan, maluwag po ang daloy ng mga sakyan patungong Orense hanggang makarating dito sa may Guadalupe Bridge. Subalit dito sa may EDSA Pioneer, mararamdaman po natin na mabagal na daloy ng mga sakyan patungong Show Boulevard. Ganun na rin po yung patungo dito sa may Guadix Drive o yung approach po yan ng EDSA Ortigas Flyover. May bahagyang gap naman po yan pagsampa dyan sa may Ortigas Flyover hanggang dyan sa may White Plains. After White Plains ay mabigat po muli ang daloy ng mga sakyan patungong Main Avenue. After Main Avenue ay light to moderate traffic naman po ay palusong dyan sa may Pitwason Underpass. Ganon din yung patungo naman dyan sa may EDSA Aurora Underpass at including na rin po yung service road. Magkakaroon po muling pagbagal pagsapit dyan sa may bago dumating dyan sa may EDSA approach sa Kamuning flyover. At dito naman po sa may Quezon Avenue, may bahagyang pila rin po ang mga sasakyan bago dumating ng EDSA Quezon Avenue intersection. Subalit paglagpas po niyan, mabilis may patungong North Avenue, ganun din po, patungo dyan sa may Bansalangin. Wala rin pong problema. Yung approach po ng EDSA Muñoz, ganun din po yung Balintawak Cloverleaf, hanggang makarating po tayo ng Bagong Baryo, diretso na po yan, hanggang Quezon Monumento Circle, dyan sa may Caloocan. Opposite direction naman po kung tayo nagbumula dyan sa Monumento, patungo naman dito sa may Bagong Baryo, nananatiling maluwag hanggang sa mga oras na ito. Ganon din po yung EDSA Balintawak Cloverleaf, wala rin pong problema. At yung EDSA Babansalangin, kung kayo nang gagaling dyan sa Muñoz, light to moderate traffic din po yan. Ganon din po yung West Avenue, hanggang makarating po tayo dyan sa may Quezon Avenue flyover approach. May bahagyang pila po ng sasakyan muli pagsapit dito sa may EDSA Quezon Avenue Service Road intersection. Subalit paglagpas po niyan ay mabilis naman yung patungo dyan sa may dito sa may Mother Ignacia, ganun din po patungo dyan sa may Scout Borromeo. Mararamdaman po muli ang pagbagal pagsapit naman dito sa may EDSA Kamuning flyover patungo dyan sa may Cubao area. Ganun din po dyan sa may EDSA Aurora Underpass, may kabagalan din po patungong Pitwason hanggang makarating dyan sa may Santolan. Light to moderate traffic naman po yung EDSA Annapolis. Ganun na rin po yung kasama na rin po yung EDSA Connecticut. At dito naman sa may EDSA Ortigas Flyover, nananatiling maluwag pa naman po yung patungo dyan sa may Show Boulevard. At ganoon din po yung patungo, dito pa medyo nakakaranas ng pagbagal, yung patungo po ng Meralco at ganoon din po yung patungo San Juan. At dito naman po sa may EDSA Show Boulevard, patungo sa Boni, maluwag pa po ang daloy ng mga sakyan. After Boni, dyan po tayo makakaranas ng mabagal daloy ng mga sakyan. Dire-diretso na po yan hanggang makarating dito sa may Magallanes. After Magallanes ay light to moderate traffic pa naman patungong Malibay. Subalit bago po dumating ng EDSA Top Rotonda intersection ay muli pong may pila ng mga sakyan dyan. Ganon din po rito sa may EDSA FB Harrison ay may bahagyang pagbagal din po. At paglagpas naman po yan, mabilis na patungong EDSA Rojas Boulevard Extension. So yun po ating traffic update. Mula rito sa tanggapan ng MD Metro Base, Chris Almerol, nagulat. Maraming salamat, Chris Almerol mula sa MMDA Metro Base. At yan po ang kabuuan ng Teletabloid ngayong araw. Susunod na po ang agenda sa Billionaire News Channel na simulcast dito sa Abante Radio at Abante News Online sa Facebook at YouTube. Para sa Teletabloid, ako ang inyong kaabante, Aimee Sebastian. Sa ngalan ng buong pwersa ng DWAR Abante Radio, ako po si Jigo Postolero at ito ang Teletabloid.